Alright, so for this video, we're going to proceed to our fourth lesson. So this is about allowable stresses. Okay, so itong allowable stresses, under pa rin ito ng Chapter 2. So ang Chapter 2 natin again, this is about the fundamental concepts of stress. Okay, so para dito sa ating lesson 4, ito yung mga outcomes na kailangan ma-attain ng students. Una, ma-design or makapag-design ng simple dimensions such as length, width, thickness, or diameter of materials based on the allowable stress of the material, and to analyze allowable loads or largest safe load based on the allowable stress or stresses of the material. Okay? So, start natin discussion natin. So, allowable stress, tinatawag din niyang working stresses. Okay? So, to properly design a structural member or a mechanical element, necessary na i-restrict yung stress dun sa material sa level na magiging safe siya. Okay? So, para ma-ensure yung safety, necessary na pumili ng tinatawag natin nga na allowable stress or working stress na i-restrict yung applied load to one that is less than dun sa load na kayang i-support ng isang member or material fully. Okay, so isang method no para magawa 'yon na ma-specify yung allowable load for a material is yung paggamit natin nung number na tinatawag na factor of safety. So ang factor of safety yan ay ratio ng failure load doon sa allowable load, no? So ganito siya sinusulat, ang factor of safety equal siya sa failure load over allowable load. Okay? Ngayon, yung failure load na 'to, actually nakukuha yan by experimentation ng material, 'no? Inaalam kung ano yung, maximum, 'no, na load na puwedeng, i-apply sa isang material hanggang sa siya ay mag-fail. Okay? Ngayon, ano yung essence nung allowable load? So, yung essence ng allowable load, yun nga, ma-restrict na yung ia-apply lang na load sa isang material, 'no, is hindi kumbaga hindi siya lumampas 'no or umabot 'no dun sa failure load. Kung halimbawa ang failure load ng isang material halimbawa lang halimbawa 10 kilonewton 'no, ibig sabihin kapag in-applyan ng 10 kilonewton ng isang material na yon, magfe-fail na yung material. Ngayon, ang ginagawa natin 'no, kapag ang factor of safety ay dinivide natin dun to determine nga yung allowable load, 'di ba? Kunwari ang factor of safety ay 3. So yung failure load ay 10 divided by 3. So ibig sabihin 3 point something lang yung magiging allowable load. So ibig sabihin yun lang yung pwedeng i-apply doon sa material na load, no? And with that, kapag nasa 3 point something lang siya, wherein magfe-fail siya ng 10, so parang binabakudan nga natin na hindi siya makaabot dun sa failure load. Okay, to ensure nga na magiging safe, no, yung material or yung isang structure. So yun yung essence nung allowable load at saka nung factor of safety, no. Okay, sige. So, 'di ba ang ano, ang stress, 'di ba generally ano siya, force over area, 'no? So ibig sabihin yung stress ano siya, directly proportional sa force. So ibig sabihin puwede rin nating sabihin na yung factor of safety equal din siya sa, failure stress over yung allowable stress. Okay. Sige, so kung meron kang failure stress ta's may factor of safety ka, puwede mong ma-determine yung allowable stresses natin. Okay. Sige, so you may read this 'no, itong mga lalampasan ko na ito. Okay? Sige. So, meron tayong dalawang types ng problems 'no, sa topic natin na 'to 'no, for allowable stresses. So, yung una is yung pagde-design ng mga simple connections or pagde-design ng mga, let's say required areas 'no, dimensions, diameters nung, mga materials natin 'no. And then the other type of problem naman is yung ina-analyze natin yung allowable load. So, for each and every type of problem 'no, meron tayong procedure na 'no, na nilatag dito para hindi ka malito 'no, kung paano yung gagawin, okay. Sige, so unahin natin yung design nga nung, mga required area or diameter. So usually sa mga ganitong type ng problem, ang mga given dito is yung mga allowable stresses natin, ta's nakapakita na din or ibinigay na din kung ano yung loads 'no, na kini-carry ng isang structure halimbawa 'no. So, ang procedure natin dito, una mong ginagawa, sino-solve natin yung internal resultant force using equilibrium equations. So, yung internal resultant force na yan, it can be normal force or shear force, depende nga, no, kung
ano yung pinapagawa, okay? Or pinapa-determine sa atin. And then yung next step mo na dyan, pwede mo nang ma-determine yung required area, no, by using this formula. So galing lang din naman siya, no, sa general formula ng stress na yan ay force over area. So kung yung area yung kukunin mo, pwede mong ano na lang yan, i-cross multiply or interchange, no, para makuha yung area. Okay? Sige. So, this is the first type of problem. Yung second type of problem naman is yung pag-a-analyze, no, nung allowable load, no, or minsan sa tanong or madalas sa tanong hinihingi, let's say, ano daw yung largest safe load, no, para sa material na to or para sa structure na to, no. Okay, so usually ang mga given dito, again, yung allowable stresses and yung area naman, no, given siya. So, ang ginagawa natin dito na procedure, sinosolve natin yung allowable internal resultant force using yung allowable stresses natin na given, tsaka yung given area. Okay, kapag na-solve mo na yan, yung next step na, isolve mo yung all possible values ng load P, no? So, sa pag-solve nung values ni load P, i-relate mo yung internal resultant force na na-solve mo from step 1, no, sa pag-solve nung P, okay? So, i-relate mo siya, ha? So, paano mo siya i-relate? Gamitan mo ng equilibrium equations. Okay, ngayon, magkakaroon ka dito ng ilang values, no, ng load P natin. So, ano yung pipiliin mo doon as the largest safe load? So, ang pipiliin mo doon is yung smallest value. Siguro later, no, kapag nag-solve tayo ng problem na analysis ng allowable load, explain ko to, bakit yung smallest value yung pinipili natin. Okay? Sige. So, proceed tayo sa mga sample problem natin. Okay, let's start with sample problem number 1. Determine the smallest safe cross-sectional areas of members CD, GD, and GF for the truss shown. The working stresses are 140 megapascal in tension and 100 megapascal in compression. The working stresses in compression is smaller to reduce, no, the danger of buckling. Okay? So, para dito sa problem na to, ang pinapa-determine ay smallest safe cross-sectional areas. Okay? So, base dun sa pinapagawa sa atin, alam natin agad, ang type ng problem na ito ay magde-design ka ng required area. Okay? So, sundin natin yung procedure natin, ha, dun sa ganong type ng problem. So, ano yung pinapa-designan sa atin ng area? Yung GD, CD, at saka GF. So, lagyan lang natin siya ng mark dito sa truss natin. So, ito yung truss natin. So, nasaan si CD? Ito si CD. Ito si GD. Nasaan si GD? This one. And then, GF. So, ano daw yung magiging mga required area, no, na itong tatlong members na ito. So, unang step natin, no, kailangan nating isolve yung internal resultant force dito sa mga members na ito using yung equilibrium equations natin. So, actually, ano lang to, statics. Hanapin mo lang yung force dito kay member CD, GD, at GF. No? So, maraming method or dalawang methods yung pwede mong gamitin sa pag-analyze netong truss nga na to. Pwedeng method of joint or method of section. Pero, obviously, since mga specific members lang naman yan, mag-method of sections tayo. No? So, sa method of sections, mag-pass through ka ng cutting plane dun sa mga pinapahanapan ng force na members. Obviously, dito yon. So, ang rule sa cutting plane, dapat tatlo lang yung makakat at dapat mahati sa dalawa yung truss. So, ngayon na nahati sa dalawang segment yung truss, yung kaliwa at kanan, pipili ka kung alin dyan yung dodrawingin mo ng FBD. So, ang piliin natin yung mas simple, pero actually, parang same lang, no? Sige, so ang piliin na lang natin itong right segment. So, itong right segment na pinili natin, meron siyang external support na roller. So, dahil may external support siya na roller, kailangan natin isolve muna yung reaction dito sa external support na ito. Paano natin yung gagawin? Drawing natin yung free body diagram ng entire structure. So, drawing the free body diagram of the entire structure, yung mga may reaction lang dito is yung mga external support. So, dito kay E, meron tayong roller. So, merong normal force dito. Ito lang actually yung concern nating masolve, no? Pero dito kay A, let's say may isang horizontal, isang vertical pag hinge. Okay? Pero yung kanyang AH actually magzi-zero lang din kasi wala naman siya iba makakasama na horizontal force. So kung gusto nating direkta makuha si NE, pwede tayo ditong mag-summation ng moment, no? Saan? Kay point A. Okay? Para hindi masama si
reaction kay A at direkta nating makuha si NE. So, taking moment about point A equal to 0, lahat ng clockwise ay positive. Si 140, ang moment arm niya kay A ay 6. Ikot niya ay clockwise, so positive. So, ito rin, another 140. Ang kanyang moment arm kay A ay 6 plus 6 plus 6, so 18. Ikot niya ay clockwise din, so positive. And then si NE, ang kanyang moment arm dito kay A ay 4 na 6, so 24. And then ang ikot niya, counterclockwise, so negative. So you can directly solve for NE. So pindot mo sa calculator. Okay, so yan ay 140 times 6 plus 140 times 18 minus yung NE natin, yun yung unknown, alpha x, times 24, alpha equal 0, shift solve. Yun ay 140. 140 din, no? 140 kilonewton. Okay, drawing na natin yung free body diagram na itong right segment ni truss. So, yung cutting plane natin, ito yung cutting plane. Okay, and then, what's next? Bale, ano ko lang din, no? Drawing natin ng ng medyo malaki. So, ito si G, ito si F, okay, tapos ito si D, and then ito si, let's say ito si C, yan. Okay, tapos 6 dito. Okay, sige, so ito si DF, ito si FE, okay, and then ito si DE, and then ito si CD, yan ay nakat na natin, and then this one, okay, and then this one. So, meron ditong applied load na 140 kilonewton, and then yun nga, meron ditong normal force at E, na na-solve na natin, yan ay actually 140 kilonewton din. Then this is point E, this is D, okay, this is F, and then kung lalagay ko lang din yung dimension, 6 meters, 4 meters. Alright, and then yung tatlong members na nakat natin, yan yung hahanapan natin ng force. So ito, member na to, ito ay member CD. Ito naman, yan yung member GD. And then this one, member GF. Okay? So, lagyan natin ng direksyon yung mga members na to or yung mga force dito sa members na to. So, paano mo yan lalagyan ng direksyon? Pagbasehan mo ng equilibrium. So, yung tatlong equilibrium natin, i-analyze mo. Dapat balanse sila horizontally, yung mga forces, vertically, at saka yung moments nila ay balanse. Pero kung ayaw mong i-analyze, okay lang din. Pwede mong i-assume naman, no? Pero ako, no, masanay ako na ina-analyze siya, na inilalagay na ng tama yung direksyon nila. Okay, so para dun sa horizontal forces natin, marami yung unknown, no? Yung tatlong members na yan, may horizontal component yan. So, di natin alam sino pa kanan pa kaliwa. Vertical, dalawa yung unknown na may vertical. So, di rin natin alam. So, sa moment tayo talaga magbabase, no? So, kapag magsasummation ka ng moment, mag-isip ka, no, ng point, okay, na merong dalawang unknown with two unknowns. Saan ba ang point na merong dalawang unknowns? Dito kay point D. So, kapag nag-isip ka mag-moment kay point D, di ba ang mangyayari, cancel na si CD at GD, pati nga si 140 na to, no? So, yung may moment lang dito kay D ay si NE, tsaka si GF. So, pwede nating malaman kung ano dapat direksyon ni GF kasi dapat magbalansehan yung ikot nila ni 140 since silang dalawa lang ang may moment. Si 140 na NE, ang ikot niya kay D ay counter. Tama, counter. So, dapat yung ikot ni GF ay clockwise. So, paano dapat ang direksyon niya? Di ba pakaliwa? Para clockwise ikot niya. Okay, so alam natin si GF dapat pakaliwa. Tama, pakaliwa. Okay, ngayon, ano pa bang pwede natin pagbasehan? So, actually, dito rin kay
kay G, di ba? Ito si G. Ito din yun, di ba, yung G. So, dito rin sa G, actually, pwede ka rin mag-moment. So, kapag nag-moment ka dito, maka-cancel or hindi masama si GD at saka GF. Tapos itong 140 na nasa dulo, 'di ba mas malaki magiging moment niyan kaysa sa 140 na mas malapit kasi mas malaki moment arm. Tama. So ang ikot netong mas malayong 140 ay counter. So dapat ang maging ikot nung force natin na CD, since silang tatlo lang yung magmo-moment ha, si CD, si 140 na to, tsaka yung 140 na malayo. So dapat si CD tulungan niya yung ikot nitong 140 na malapit kay para mabalanse nila yung 140 na to na malayo. So counterclockwise ito. So dapat magtulong si 140 clockwise at saka si CD dapat clockwise din siya. So dapat ang direksyon niya paganyan. Okay? Sige. So isang pakanan, pakaliwa, hindi natin alam kung ito ay pakaliwa ba or pakanan, no? Okay? Pero vertically actually si 140 at saka 140 na to, 'di ba? Magzi-zero lang to. Pababa na si CD. So dapat si GD pataas to keep the system in equilibrium, no, vertically. Ayan na, yung mga direksyon na yan, ako sigurado ako diyan kasi inassign ko ng tama, no, inanalyze ko yung equilibrium. Pero again, pwede mong i-assume na lang yan. Okay, pwede din yan. Okay? Sige, si GD, anuhin lang natin yung kanyang slope. Ang slope niya, ang rise niya ay 4, ang run niya 6. Pwede natin i-reduce, pwede natin gawing 2, 3. So, 2, 3 na lang. Ang rise niya ay 2, ang run niya ay 3. So, ang ano niyan, hypotenuse, square root ng 2 square plus 3 square, lagay na lang din natin. Square root of 13. Okay? Tapos, yung CD naman, nasan ba si CD? Ito si CD. So, ano ba ang slope ni CD? Ang kanyang run ay ito. Ito yung rise niya. Yung run niya, 6. Okay, yung rise niya, 'di ba 6 tong buong height na to, tas 4 ito. So, ibig sabihin ito ay 6 minus 4. So, ito ay 2. So, 2 tsaka 6. Reduce natin yung 2 at 6. Pwede pa yan ma-reduce to 1 at tsaka 3. Tama. 6 at tsaka 2. Okay, so 1 at 3 ang kanyang slope. Ang kanyang rise ay 1. Ang kanyang run ay 3. So, yung hypotenuse, banggitin na lang din natin. Square root ng 1 square plus 3 square. Square root ng 10. Okay, so square root ng 10 ang kanyang hypotenuse. Okay, so mula dito, anong pwede nating gawin para ma-solve tong tatlong unknown na CD, GD at GF? Okay, dun sa in-inspect natin kanina, summation ng forces horizontal, wala kang ma-solve diretsyo kasi tatlo ang unknown. Summation ng forces vertical, dalawa ang unknown. So mag-summation ka talaga ng moment. Saan? Sa point na may dalawang unknowns. Which is kanina, yun nga, kay D, di ba? Nag-isip na tayo kanina na mag-moment kay D. So mag-moment ka dyan. So taking moment dito kay D equal to 0, clockwise ang positive. So, walang moment si CD at saka GD dyan. Si GF, ang moment arm ni GF kay D ay itong 4 meters. Tapos ikot niya ay clockwise, so positive. Itong 140 na to, wala din siyang moment kay D. So, itong NE, ito yung may moments dito, no? So, ang moment arm ni NE ay itong 6 kay D, no? Tapos ang ikot niya, counter, so negative. Yung NE, nakuha na natin yun kanina, yan ay 140. So, pwede na nating ibigay si GF. Okay, so solving for GF, yan ay alpha x times 4 plus minus, okay, yung NE natin, 140 times 6 alpha equal, shift, alpha equal 0, shift solve. Okay, yan ay 210. So, this is 210 kilonewton. Tapos si GF, ang kanyang action ay tension. Okay, important na ma-indicate mo kung tension or compression na kasi binanggit kanina dito na yung working stresses natin magkaiba for tension tsaka for compression. Anyway, sige. So, okay na tayo kay GF. So, ang concern na lang natin yung dalawa, si CD at saka GD. Actually, itong si CD at GD, pwede nga ang gawin mo dito, isummation na lang ng forces horizontal vertical. Tapos makakapag-produce ka ng dalawang equations, as dalawang unknowns, i-caltech na lang. O ganun na lang siguro. Okay? Sige, gawin natin. Summation ng forces horizontal equal to 0. Lahat ng pakanan ay positive. Okay?
So, si CD, siya ay pakanan, tapos ang kanyang horizontal component ay, ang horizontal side kay slope triangle niya ay 3, yung nasa ilalim, matic yung hypotenuse. Tapos yung GD pakanan din, so positive, tas ang horizontal component niya ay GD, tas ang horizontal side sa slope triangle ni GD ay yung 3, so yun yung nasa ibabaw. Yung nasa ilalim, matic yung square root of 13. Okay, so positive pareho, tas si GF pakaliwa. Si GF may value na yan. So, palitan mo na to nung nakuha natin na 210. So, this will be your equation 1. And then, summation ng forces vertical, okay, equal to 0, lahat ng pataas positive. Unahin natin si CD. Ano mo na ha, ipareho mo na yung pagkakasunod-sunod ng dalawang unknown. So, unahin natin si CD. Si CD, ang vertical component niya ay CD. Tapos, ano ba yung vertical side sa slope triangle niya? 1 over yung hypotenuse na square root of 10. Tapos, pababa siya sa negative. Tapos, yung GD pataas, sa positive. Tapos, vertical component niya ay, ano ba yung vertical side niya sa slope triangle niya? 2. Tapos, yung nasa ilalim, square root of 13. Tapos, si 140 tsaka 140 na NE, negative. Actually, makakancel lang din to, no? Kasi yung isa, negative, pababa. Yung isa naman, pataas, so positive. Okay, so maka-cancel lang. So, equal to 0. So, ito yung equation 2 natin ngayon. Meron kang 2 equations to unknown, i-caltech natin. So, sa caltech, ano lang ito? Mode 5-1. Mode 5. Okay, tingin mo yung 1, 2 equations to unknown. And then, yung para dito sa unang row, sige, itong para kay A, yan yung coefficient nung unang unknown natin for equation 1, which is 3 over, okay, square root ng 10. Positive, no? Tapos yung sa B, yan na may coefficient ng second unknown, which is yung 3 over square root ng 13. Tama ba yun? And then, yung C, ito yung constant term, at lahat dapat nung constant term nandun sa kabilang side. So, itong negative 210, pag nilipat sa kabila, magiging positive. Para sa equation 2, sa unang unknown, ang coefficient niya ay 1 over square root ng 10. Okay, yung coefficient nung second unknown na GD, 2 over square root ng 13. And then, yung constant term niya, actually 0. Okay, so 0. So, press equal lang natin. Okay, yung unang lalabas, yan yung CD. And then, sige, sulat na natin. So, ang CD natin ay 147.57, okay, 296 kilonewton. Okay, tas press equal mo din yung sumunod. So, ito naman yung GD. So, yung GD natin ay 84.129.12953. Okay, parehong positive ang lumabas. Ibig sabihin, tama talaga yung mga inassign natin na direction para kay CD tsaka kay GD. Okay, so lagay natin kung ano yung action nila. Si CD, compression. Okay. And then si GD naman, siya ay compression din. Okay, so okay na tayo sa first step. No? Nasolve na natin yung internal resultant force using equilibrium equations. So, ang next step na natin dito, no, pwede na natin ma-solve actually yung required area. Okay, so simulan natin kay CD. Sige, so para kay CD, okay, design na natin yung required area niya. Yung allowable stress para kay CD, si CD kasi ay, ano si CD? Compression. So, dapat ang gamitin natin dito na allowable, okay, ang allowable natin dito is yung para sa compression. Okay, so ano yung allowable para kay compression? 100 megapascal. Okay, so yung kailangan lang natin dito ha, sigma is equal to yung normal force na nakuha natin over area. Okay, so kung ang sigma natin ay 100 megapascal, okay, Newton per millimeter square yan, is equal to, so yung normal force natin, take note, yan yung mga nakuha natin na forces. So para kay CD, ang nakuha natin na force dyan ay yung 147.57 296 kay kilonewton. Multiply natin to by 1,000 para maging newton divided by
yung area. So, yung area, yan yung hinahanap natin. Okay, pwede na natin ito i-solve. Okay, pindot na lang sa calcu. So, mode 1. Okay, actually, ano lang to, no? Yung 147.57296 times 1,000. Okay, tapos divide lang natin by 100. Cross-multiply lang natin, no? Divided by 100. So, ang lalabas dito ay 1,475.7296. Okay, so ito yung required area para kay CD. No, para kay CD. So, ito ay naka-millimeter square. Pwede na natin itong i-box. Ito yung smallest safe na cross-sectional area para kay member CD. Proceed naman tayo para kay, sino yung sumunod? Si GD. So, para naman kay GD, sige, lagay natin dito. Si GD, ang nakuha natin sa kanya ay compression nga din. Okay, so ang gagamitin din natin na allowable is yung 100 megapascal. So, 100, isulat ko na dito, no, ng diretsyo, Newton per millimeter square equal to, okay, ngayon yung force or normal force para kay GD is yung 84.12953 kilonewton. Multiply natin siya by 1,000 para maging newton over area. Okay, so solve natin yung required area para kay GD. Okay, pindot lang natin sa calculator. So parang ano lang to, no? 84.12953 times 1,000. Tapos divide lang natin sa 100. Okay, so ito ay 841. Okay, 0.2953 millimeter square. Okay, dito na lang natin ituloy yung isa pa, yung para naman kay GF. So, para kay GF, ang GF natin ay tension. Okay? So, ang allowable natin para sa tension ay 140 megapascal. Okay? So, 140 ang ating allowable Newton per millimeter square yan, equal to, okay, yung force natin para kay GF ay 210. Okay, multiply na natin by 1,000 para maging Newton over yung area. Okay, so solving for area para dun kay, ito ay GF. Ito naman ay GD, lagyan lang natin. Okay, so yung area for member GF, yan ay, okay, 210 times 1,000, okay, divided by 140. So yan ay 1,500. 1,500 millimeter square. Okay, box natin. Okay? So, para dito sa problem na ito na yung mga smallest safe cross-sectional areas para sa members CD, GD, and GF. Let's now proceed sa second sample problem natin. Axial loads are applied to the compound rod that is composed of an aluminum segment rigidly connected between steel and bronze segments. Find the largest safe value of P if the working stresses are 120 megapascal for steel, 68 megapascal for aluminum, and 110 megapascal for bronze. So as you can see, itong problem na to, ito ay isang compound rod or composite rod. Composed ito ng bronze, ng aluminum, at saka ng steel. So, ang pinapagawa sa atin dito, pinapadetermine yung largest safe value of P. Okay? So, ibig sabihin, ang type ng problem na ito ay type 2. No? Ibig sabihin, ano to, mag-a-analyze tayo ng allowable load. At ang procedure natin dito, ang first step natin is i-determine natin yung internal, yung allowable, no, na internal force,
Okay? Using yung given na mga allowable stresses. No, so ito yung mga given allowable stresses natin. Mag-start siguro tayo kay bronze na lang muna. So start tayo kay bronze. Solve natin yung allowable na internal normal force in this case, no? Internal normal force para kay bronze. So ang allowable para kay bronze ay 110 megapascal. So, again ha, yung natin dito, yung working formula natin dito, yung allowable stress, equal siya sa yung internal normal force over yung area nga. Okay? So, yung allowable natin para kay bronze ay 110 megapascal. So, let's say Newton per millimeter square equal to, okay, yung allowable na internal normal force para kay bronze, yan yung kailangan natin dito, NBR, let's just say, over yung area. Yung area ay given. Okay, dito sa drawing, ang area ni bronze ay 400 mm square. So, ito ay 400 mm square. So, solve natin yung NBR. So, again, ito yung allowable na internal normal force para kay bronze. Okay? So, kung ipipindot natin to sa calcu, it's just 110 times 400. So, ito ay 44,000. So, this is 44,000 Newton. Solve na rin natin pati yung sa iba pa, no? Yung para kay aluminum naman, okay, ang allowable para kay aluminum ay 68. So, equal siya sa, ano yung, kailangan natin yung allowable na internal normal force para kay aluminum over yung area niya, given yung area ni aluminum na 600. Okay, so pwede nating ma-determine ang NaL. So, yan ay 68 times 600 lang. Okay, so yan ay 40,800 Newton. So, para din kay steel, ang kanyang working stress ay 120 megapascal equal to yung allowable na internal normal force niya divided by yung area ni steel ay 300. So, yung ating NST ay 120 times 300. So, yan ay 36,000. Okay, so mula dito, ang next na step na natin, isolve natin yung values ni P. Okay, relating itong mga na-compute natin na mga allowable na internal normal force using equilibrium equation. So, paano natin yung gagawin? Mag-start tayo dito kay bronze. So, tayo ay mag-cut ng section dito kay bronze. So, kapag nag-cut tayo ng section dito kay bronze, mahati sa dalawang segment yung composite rod na ito. So, ang piliin na lang natin na drawingan ng FBD, yung mas simple, itong kaliwa. So, drawing natin yung FBD para dito kay bronze. So, ito yung left segment. Kinat natin siya dito. Then, merong naka-apply dito na 2P. Okay, meron tayo ditong 2P. Tapos dito sa kinat natin, magkakaroon dito ng internal normal force. So, itong internal normal force na to, obviously, dapat pakaliwa para equilibrium siya. So, ito ay NBR. Tama? So, using equilibrium, summation ng forces horizontal equal to 0, lahat ng pakanan positive. So, ito ay 2P minus NBR. Okay? So, silang dalawa lang naman magsasama. So, itong NBR na to ay 44,000. So, mula dito, pwede mo ma-solve yung value ni P. So, solving for the value of P. Okay, so 2 alpha x minus 44,000 alpha equal 0. Shift solve natin. Ayan, so ito ay 22,000 Newton. So itong load P na ito na na-compute natin, base ito sa allowable para kay bronze.
Okay? Sige. So, i-determine din natin yung para kay aluminum or yung mula doon kay aluminum. So, mag-cut tayo ng section dito kay aluminum. Okay? Drawing na lang natin yung FBD nitong kaliwa na lang, no? So, para sa kanyang FBD, so, yung kaliwa, okay? And then, merong portion dito na ito. Nag-iba na yung area niya dyan, no? So, yung kinat natin, dito natin siya kinat. Okay? And then, yung mga applied loads dito, again, meron pa ring 2P. Okay? Tapos, meron ditong 4P. So, dito sa kinat natin, magkakaroon dito ng internal na normal force. So, obviously, dapat pa kanan siya, no? Para equilibrium. 4P kasi ito 2P. Okay? So, ito ay N aluminum. Okay, gamitan natin ito ng equilibrium. Dito ko na lang sa gilid lagay, no? Summation ng forces horizontal lang equal to 0. Lahat ng pakanan ay positive. So, ito ay NAL pakanan, si 4P pakaliwa, si 2P pakanan equal to 0. So, yung NAL minus ano na lang, no? Minus 2P equal to 0. So, substitute natin ngayon yung NAL natin from the allowable, 40,800. So, we can solve for the value of P. So, pindot sa calcu. Okay, ito ay 40,800 kahit divided by 2 ko na lang, no? So, yan ay 20,400. So, this is Newton. So, again, itong na-solve na P na to, mula naman to dun sa allowable para kay aluminum. Lastly, para dun kay steel. So, i-cut natin si steel dito. So, ito na lang right segment piliin natin kasi mas simple siya, no? So, ito yung kinat natin. Ito yung right segment dun kay steel. Tapos may 3P dito. So, dito sa kinat natin, magkakaroon dito ng normal force na pag ganito. So, ito ay N steel. Yan. So, apply mo ng equilibrium equation, summation ng forces horizontal, at ng pakanan positive. So, 3P minus ano lang to, NST is equal to 0. Palitan natin yung NST nung na-solve natin from the allowable. Ano ba to? 36,000 ba to? 36,000 to, no? So, this is 36,000. Okay, so 3, tama ba? 300 times 120, 36,000. Okay. And then, we can solve for the value of P. So, solving for the value of P, so, ano na lang, no? 36,000 divided by, ano na lang, 3. Okay lang. Ayan. So, 12,000. Okay. So, dun sa tatlong values ni P na na-solve natin, alin yung pipiliin mo? Ang piliin mo is yung smallest value. Okay? Bakit yung smallest value yung pipiliin natin? Kasi ganito mangyayari dyan. Kung itong P na to, yung i-adapt natin, let's say, i-analyze natin yung mangyayari dito kay aluminum kapag ang P ay 12,000 lang. So, kung ang P natin ay 12,000 lang, okay? So, ang mangyayari dito, no, ito ha, i-consider mo tong equilibrium equation na to. So, kung yung P natin dito ay 12,000, try mo ang isolve yung NAL. Okay, so yung NAL minus 2, tas kung yung P nga ay 12,000, so ano yung mangyayari? Ano yung masosolve natin na NAL? Okay, shift solve natin. So yung NAL natin dito, 24,000. Ngayon, yung 24,000 na yan, itry mo siyang i-substitute dito. Dito kay allowable, para dun sa allowable, no? So yung NAL, kung yan ay 24,000 divided by 600, okay, tingnan mo nga kung ano yung stress na lalabas. Ang stress na lalabas ay 40. So, yung 40 na yan, hindi siya lumagpas dun sa allowable na 68. So, ibig sabihin, safe siya. No? So, ganun din yung mangyayari kapag 12,000 yung ginamit mo, dito naman kay bronze. So, ibig sabihin, yung 12,000 na yan, magiging safe lahat. Magiging safe sa steel, magiging safe sa aluminum, magiging safe sa bronze. Ngayon, kung i-imaginein mo naman, halimbawa, si bronze, no, yung allowable para kay bronze, I mean, ito, yung P, yung 22,000 na nakuha dito, no? Kapag ito, sinubstitute mo dito kay steel, no? So, yung mangyayari dito, yung value ni NST, mas malaki sa
36,000. At dahil mas malaki siya sa 36,000, ang mangyayari, may-exceed yung allowable na 120. So, hindi na siya magiging safe. Magfe-fail siya sa steel. Actually, magfe-fail din siya sa aluminum kasi ang pwede lang kay aluminum, 20,400 yung P. So, kung in-applyan mo ng 22,000 na P, yun nga, magfe-fail din yung aluminum. Okay? Kaya, yun yung pipiliin mo ha, yung smallest. Kasi, yun yung largest na safe load. No? So, ibig sabihin ng largest na safe load, kapag lumagpas doon, meron nang magfe-fail na material. Okay? Kaya ang piliin mo ay yung smallest value, which is ito na nga. So, piliin mo, lagi yan, no, kapag analysis ng safest load, no, or allowable load, okay, ang pipiliin mo yung smallest value. Okay? Sige. So, box mo to. Ayan. Ito na yung sagot para dito sa problem na ito. Okay. Now, for sample problem number 3, determine the largest weight W that can be supported by the two wires AB and AC. The working stresses are 100 megapascal for AB and 150 megapascal for AC. The cross-sectional areas of AB and AC are 400 mm square and 200 mm square respectively. So, para dito sa problem na to, ang pinapahanap ay largest weight W. So, anong type ng problem ito? Magde-design ka ba ng required area o mag-a-analyze ka ng allowable load? So, definitely mag-a-analyze ka ng allowable load. So, ang sundin mo na procedure is yung analysis for allowable load nga ha. So, yung una nating gagawin dito, kailangan nating i-determine or i-solve yung internal resultant force using yung mga given natin na allowable stresses at area. Okay, o gawin natin yon. Unahin natin yung para kay AB. Okay, so para dun kay wire AB, okay, ang kanyang allowable, so ito naman mga normal stresses to, no? So sigma, allowable for AB, yan ay, ilan daw? 100 megapascal. So kung isosolve natin, again, from our working formula, so allowable, equal yan sa normal force over area. So, determine natin yung allowable na internal normal force nga. So, kung ang allowable stress natin, 100 megapascal, we can say na Newton per millimeter square yan. Equal yan sa, okay, yung normal force para kay AB over yung area ni AB. Ang area ni AB, binigay na actually 400 mm square. So, mula dito, mako-compute natin yung allowable na internal normal force para kay AB. So, pindot natin sa calcu. Yan ay 100 lang times 400. Cross-multiply mo na lang. Okay, yan ay 40,000. 40,000 Newton. Now, para naman dun kay AC, okay. So, ang allowable para kay AC ay ilan allowable sa kanya? 150 megapascal. Okay, so 150 equal to yung normal force natin para kay AC, allowable, over yung area niya, given yung area niya na 200. Okay, so we can solve for NAC. So, ang NAC natin, 150 lang times 200. Which is, 30,000. Okay, so ito ay 30,000 Newton. Ngayon, ang next procedure mo naman, isolve mo yung mga possible values ni W na i-relate mo si NAB at saka NAC, okay, using equilibrium equation. So, dito, kung gagamitan natin ng equilibrium equation, anong force system ba ito? Ang force system na ito ay non-concurrent force system. So, kung i-drawing natin FBD nito, meron tayo ditong tension force. Okay, tension force AC. Tapos dito may tension force AB tayo. Tapos meron tayo ditong weight W. By the way, itong tension AB at tension AC na to, ito din actually yung internal normal force nung mga wire na ito. Na kung ito-drawing mo yung free body diagram niyan, 'di ba? Let's say netong wire AB natin, so subjected siya sa tension. So TAB meron siya diyan, tapos dito din, tinetension din siya dito. So kung gusto mong i-determine yung kanyang internal normal force, 'di ba, magka-cut ka. At kapag nag-cut ka, mahati sa dalawang segment 'yan. So kapag halimbawa pinili mo yung
yung taas na segment na drawingan ng FBD. So, ganito yung kakalabasan niya na itsura. So, meron tayo ditong TAB. Tapos dito sa kinat mo, merong perpendicular na normal force, AB. Which in this case, as you can see, yung normal force, internal normal force, AB natin, tsaka TAB, mag-i-equal lang yan. So, ito na din mismo yung gagamitin natin, no? Yung TAB na mismo, no? Yung para dun sa NAB. Anyway, sige. So, using equilibrium equations natin, anong gagawin natin? So, ang mangyayari dito, dalawang equilibrium equations yung pwede natin gamitin. Summation ng forces horizontal equal to 0, tsaka summation ng forces vertical equal to 0. Sige, try nating isulat yung dalawang equilibrium equations na yan. Tapos isipin natin paano natin marerelate yung NAB at NAC dun kay W. Mag-start tayo kay summation ng forces horizontal. So, sa aming forces horizontal, lahat ng pakanan ay positive. So, NAC na lang gamitin ko instead na TAC para diretso na, no? NAC. Okay? Sige. So, si NAC, ang kanyang horizontal component ay NAC cosine 45 degrees. Tapos siya ay pakanan, so positive. Si NAB naman, pakaliwa, so negative. At ang kanyang horizontal component, NAB, cosine 30 degrees. Tama. Tapos siya ay pakaliwa nga. Ayun na. So, equal to 0. And then, sa summation naman ng forces vertical, equal to 0, lahat ng pataas ay positive. So, si TAC, yan ay pataas, NAC, ang kanyang vertical component, NAC, sine 45. Pataas din si NAB, so yan ay NAB, sine 30. Tapos yung W, pababa, negative. Okay. Ngayon, paano natin madedetermine si W na gagamitin natin, let's say, sa NAB? O, ganito. Mula dito sa equation 1, since wala namang W dito, no? 'Di ba pwede nating pag-equaten or let's say ilabas si NAC? Na kapag nilabas natin si NAC, ang kakalabasan niya NAC equal siya sa lipat ko na sa kabila yung NAB cosine 30, so magiging positive NAB cosine 30. Tapos divide ko both sides by cosine 45 para mawala ni cosine 45 ni NAC. So, yan. So, itong NAC ngayon na to, di ba pwede ko itong i-substitute sa NAC ni equation 2? Na kapag sinubstitute ko siya dito, magiging in terms of NAB siya. So, ang magiging unknown na lang dito ay yung NAB at saka yung W. So, marerelate ko si NAB at saka si W. So, pwede kong i-substitute dito yung value ni NAB para malaman niya no, kung ano yung pwedeng W niya base dun sa allowable para kay AB. Okay, ganun yung gawin natin. So, yung NAC again, palitan ko na nung NAB. Okay, cosine 30 degrees. Okay, over cosine 45 degrees. Okay, tapos, andito tayo NAC yan, times sine 45 degrees, plus NAB, sine 30 degrees, minus W. Ayan. Ngayon, sige, anuhin ko muna, gawin ko na rin yung isa pang equation na kailangan natin, no? So, ito kasi, pwedeng masolve si W, yun nga, in terms of NAB, or using yung allowable para kay NAB. Paano naman yung para kay NAC? So, yung gawin mo, baligtarin mo naman ito. Yung NAB naman, yung ilabas mo. So, using itong equation pa rin na to, equation 1. NAB, in terms of NAC naman. So, si NAC, yan ay NAC cosine 45. Tama, divided by both sides, divide mo by cosine 30 para mawala yung cosine 30 ni NAB. So, ito naman ngayon, yung i-substitute mo dito kay equation 2, yung NAB. Para ang mangyari, maging in terms of NAC naman siya. Sulat natin yun, So, rewriting yung equation 2. So, NAC sine 45 degrees plus yung NAB natin, palitan na natin ito yung nung in terms of NAC. So, NAC cosine 45 degrees. Okay, over cosine 30 degrees. Okay, NAB yun. Okay, so meron pa yung times sine 30 degrees. Okay, tapos minus W equal to 0. Okay,
So, mula dito, makakapag-compute tayo ng dalawang value ni W tapos i-compare natin sila. Okay, compute muna natin si W mula dun sa allowable para kay AB. So, 40,000. Substitute natin, no? So, yung NAB bale ay 40,000. Tapos, cosine 30 divided by cosine 45. Okay, times sine 45. And then plus NAB natin na again yan ay 40,000. Okay, times sine 30 minus yung W natin alpha x. Alpha equal 0 and then shift solve natin. Yung lalabas sa W ay 23. Okay, 23464.10162. Anong ano natin dito? W. Ang unit natin dito ay Newton. Okay. Now, again na, pinalitan ko lang to ng 40,000 base sa allowable for AB to then. Ngayon, base naman sa allowable para kay NAC, palitan natin siya ng 30,000. At ito, 30,000. Okay, pindot natin sa calculator. So, 30,000. Okay. 30,000. And then, sine 45. Okay, plus. Okay, 30,000 din. Cosine 45. And then, over cosine 30. Okay, and then, sine 30 minus yung alpha x, yung W. Alpha equal 0. And then, shift solve natin. Ang lalabas ay 33,000. Okay, 460.65215 Newton. So, base sa dalawang values ni W, sino ang pipiliin mo? Choose smaller value ni P, ni W rather. So, ang sagot dito is yung 23,464.10162 Newton. So, ito yung largest weight W na pwedeng masuportahan ng wire AB and AC natin na walang magfe-fail sa kanila. Okay? So, this is now for sample problem number 3. Okay, solve natin tong sample problem number 4. So, para dito sa problem na to, the control arm is subjected to the loading shown in the figure. Determine the required diameter of the steel pin at C if the allowable shear stress for the steel is 8 KSI. Okay, so ang pinapa-determine dito ay required diameter of the steel pin at C. So, ibig sabihin, ang problem na to, is it design ba ng required area o analysis ng allowable load? So, obviously, this is design ng required area. So, kapag ang problem ay design ng required area, una natin kailangan gawin, i-determine ang internal resultant force using equilibrium equations, no, para dito sa given figure. So, ang kailangan kasi natin dito, is yung diameter ni pin C, no? So, dun sa ano natin dun sa working formula natin, okay, yung given na allowable stress for shear, no, dun kay steel pin, 'di ba? Ang kailangan natin dito is makuha muna yung internal shear force, no, dun kay pin C para makuha natin yung required area niya. Okay, ngayon, from the required area, since ang hinahanap diameter, so ibig sabihin, bilog yung area. So, ang area naman ng bilog, ano lang yan, di ba? Pi over 4 diameter square. Okay? So, ito muna yung concern natin, itong VC, no? So, kung titingnan natin yung pin C, no? So, ito yung pin kay C. So, yung details niya, ito yung itsura. Okay? Na kung titingnan mo siya dito sa view na ito, na kung titingnan mo siya dyan, no, ito yung view niya.
So, ito yung ano natin, control arm. So, siya ay nakakapit dito sa pin na ito. Okay? So, para dito sa pin na ito, para malaman natin yung internal shear force niya, kailangan muna natin malaman kung ano yung force na nag-a-act sa kanya. So, paano natin malaman kung ano tong force na nag-a-act sa kanya? Kailangan natin makuha yung reaction force dito kay pin C. So, ano lang siya, gamitan mo ng statics, equilibrium equations. So, once na makuha natin kung anong force ito, okay? So, as you can see dito sa details nga nung ano natin, nung pin connection natin dito, no? So, magiging subjected yung pin natin sa double shear. So, pwede siyang mapunit dito, pwede ring mapunit dito yung pin natin. So, subjected siya sa double shear. Pag dinrawing mo yung free body diagram niyan, pwede mong ma-determine yung shear force dyan sa pin C. So, again, ito muna yung concern natin. Makuha yung force or yung reaction dito kay pin C. So, gawin natin yan. No, gamitan lang natin ng equilibrium equations natin. So, dito kay pin C, meron tayong dalawang reaction, isang horizontal, isang vertical. So, ito ay CV, ito naman ay CH. Tapos, let's say ito pataas. Ito naman, dito kay itong AB na to, this is actually a rod. Okay, so pwede nating sabihin na meron lang din tayo ditong tension force. Okay, tension AB, let's say. Okay? So, yung CH natin, assume na lang natin na pakaliwa siya, let's say. Okay, so mula dito, ang concern na makuha again is yung CH at saka yung CV. So, ano yung mga equilibrium equation that we can use para ma-solve natin ng direkta si CH at saka si CV? So, ito yung tatlong equilibrium equations na available. Pag nagsummation ka ng forces horizontal, maraming unknown. Nagsummation ka ng forces vertical, pwede actually natin makuha ng direkta si CV. O, gawin mo. Sa aming forces vertical, lahat ng pataas ay positive. So, si CV pataas, si 3 pababa. Itong 5, ang kanyang vertical component ay 5, 3 over 5. Tama. Okay, tapos siya ay pababa, so negative. Equal to 0. Silang tatlo lang ang magsama, makukuha natin ng direkta si CV. Okay, calculator. Okay, pindot natin. So, CV minus 3 minus 5, okay, times 3 over 5, okay, alpha equal 0, shape solve lang natin. So, ang value niya ay, ilan? 6. So, ito ay 6, keep. Okay. Now, nakuha natin yung CV. Ang kailangan naman natin makuha is yung CH. So, paano natin makukuha si CH? So, ang gawin siguro natin, tayo, mag-moment, no? Pag nag-summation ka forces horizontal, dalawa unknown, T, A, B, CH. So, mag-moment ka. Saan ka dapat mag-moment para makuha agad natin si CH? Di ba dito kay A? So, pwede tayo mag-moment dito kay A para makancel agad si TAB. Pati nga si CV makakancel kasi dadaan siya dyan. So, mag-moment tayo kay A para makuha si CH. So, summation ng moment at A equal to 0. Lahat ng clockwise ang positive. So, si CH, ang moment arm niya dito kay A ay itong 8 inches. At ang ikot niya ay clockwise, so positive. And then, itong 3 kips naman na to, ang moment arm niya dito kay A ay itong 3 inches. Tapos, ang ikot niya kay A ay clockwise, positive. Si ano naman, si 5 kips. So, si 5 kips, meron siyang horizontal at vertical component. Yun yung i-moment mo sa kanya. Applying varignons yun, no? So, ito yung kanyang horizontal component. Ito naman yung kanyang vertical component. Unahin ko na lang yung vertical component niya. Ang vertical component niya ay 5 times 3 over 5. Tapos, ang moment arm, pag inikot kay point A, ay itong 2 plus 3. So, 5. Tapos, ang ikot niya ay clockwise din, so positive. Yung kanyang horizontal component naman, 5 times 4 over 5. Ang magiging moment arm nito, horizontal component na to, about A ay itong 8 inches. Tapos ang ikot niya ay counterclockwise, so negative. Okay, so we can solve for CH from here. So yung CH natin dito ay, pindot. So alpha x times 8. Okay, plus 3 times 3. Sorry, 3 times 3
plus 5 times 3 over 5 times 5 plus minus 5 times 4 over 5 times, ano ba yun? 8 ba yun? Times 8. Okay. Alpha equal 0. Shift solve natin. So, ang lalabas ay 1. So, ang CH natin ay 1, keep. So, since nakuha natin si CH at CV, kunin natin yung total reaction dito kay C. So, yung total reaction dito kay C, square root lang naman yan ng CH square plus CV square. So, yung mga na-compute natin na CHCV, gamitin lang natin. So, ang total reaction at C ay square root ng 6 square plus 1 square. 36 plus 1, 37. Square root ng 37. Sige, ibuo na natin para walang decimal. Okay, square root ng 37 keeps. So, ibig sabihin, itong square root ng 37 na to, yan yung, okay, force na nag-act dito kay pin C. So, ang direction niya upward to the left, no? So, yan lang din yung force na mag-act dun kay pin. Okay? Yung RC na yan. O, ngayon, ang concern natin dito, makuha yung internal shear force dito kay pin C. So, again, saan ba siya pwedeng mapunit, no? Double shear to, pwede siya mapunit dito, tsaka dito. So, mahati siya sa tatlong segment. Piliin na lang natin tong gitna na drawingan ng free body diagram. So, yung magiging free body diagram niyan ay ganito. So, dito siya mapupunit, tsaka dito. So, dyan siya kinat, kumbaga. Sige, drawing ko lang. Okay, tapos, parang ganyan, no? Yun na nga. Tapos, meron ditong RC, yung reaction at C. So, dito sa napunit, no, na area, merong mag-a-act dyan na shear. Pangalanan ko na lang VC. Meron din dito mag-a-act na shear. So, kapag nag-summation ka ng forces, since ano lang naman yan, same direction lang yan, yung RC at saka VC, no, pwede natin silang pagsamahin na, let's say si RC, pakaliwa, tapos yung VC, yung dalawang VC na yan, dalawang pakanan. Okay? So, yung RC na nakuha natin, substitute lang natin yung square root of 37. We can solve for VC. So, solving for VC, yan ay ano lang naman, no? Square root ng 37 divided by 2. Okay? Sige. Square root ng, okay lang, is square root of 37 over 2 ko. Pwede rin namang decimal places. Walang problema. Okay, so mula dito, na nakuha ko na yung VC, ito na, pwede na natin kunin yung required area. So, ang allowable shear stress natin ay 8 KSI. Dito ko na nasulat, 8 kip per inches square inch. Equal siya sa, yung VC natin na nakuha, yan ay square root ng 37. Dito ko na lang ilagay yung 2. Tapos yung area natin, actually yung area ang kailangan actually diameter. Okay, so yung area, palitan na natin ito, na yan ay pi over 4 diameter square equal to, ayan, pi over 4. So yung diameter, yung unknown dito, we can now determine yung diameter. Sige, pinot natin sa calcu. So actually, pwede natin tong cross multiply para madali mag-shift solve. 8 times 2 times, okay, pi over 4, tas yung diameter square, okay, equal to square root ng 37. Wala nang, siguro, wala na yung nasa ilalim, kinross multiply ko na. Okay, so shift solve natin. Actually, pwede na ma-manual, no? But anyway, ayan. So, ang lumabas ay 0.69574. So, ang unit natin dito ay inches. So, ito yung required diameter ni pin C, no? Para, kumbaga, ma-support, no, yung mga loads na ito na hindi siya mag-fail. Okay? So, actually, itong nakuha natin na diameter na to, ito ay minimum. So, ibig sabihin, syempre, pwedeng mas lumaki dyan. Actually, pag mas lumaki nga dyan, mas magiging safe siya, in a sense. No?
So, kapag mas malaki kasi siya, 'di ba, yung T nasa ilalim. So, kung nasa ilalim siya at lumalaki siya, ibig sabihin, habang lumalaki siya, lumiliit yung stress. So, ibig sabihin, ano siya, lumalayo siya dun sa I mean, mas bumababa siya kaysa dun sa allowable. So, ibig sabihin, ano siya, kapag kasi hindi niya naman na-reach yung allowable nga, no, or lumagpas dun sa allowable, safe siya, no? Ayan. So, eto na yung ano, minimum required diameter ng steel pin at C. Okay? So, para dito sa huling ano natin, problem natin, actually ano to, no, analysis, okay, ng allowable load P. So, iwan ko na to sa'yo. I'll let you do this. So, ilalagay ko na lang siguro sa description or sa comment section yung mga answer para dito sa problem na ito. No? Pero analysis nga lang ito. So, ang gagawin mo lang dito, yung procedure natin. Una mong gawin dito, determine mo yung allowable na internal forces, no, na kailangan base doon sa given na allowable stresses at saka area. And then from there, yung step 2 natin, solve mo na yung mga possible values ni P, no, relating yung mga na-compute mo na allowable internal forces sa step 1 using equilibrium equations. Tapos i-compare mo yung mga makukuha mong value ni P, ang piliin mo yung pinakamaliit. So, ganun lang naman siya, no? Okay, so that ends this discussion. So, please subscribe to this channel, no? Like mo rin tong video na to, share mo din. And also, no, follow mo rin ako sa Facebook, Marvin Partido channel din, and sa TikTok, Marvin Partido channel din. So, that's it. Thank you. God bless you.